Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. May isa pang malakas ngayon sa Miami Heat. Seth Curry na link ulit sa Warriors. In-address ang balita. At disrespect pala ang ginawa ng Lakers kay LeBron. Hindi nag-offer ng extension. Ang unang tatlong laro ni Kasparas Giacochionis sa Summer League ay naganap sa California Classic at masasabi nating hindi ito naging maganda para sa kanya. Nagtala lamang siya ng kabuuang 12 puntos at 12 turnovers sa loob ng tatlong laro niya sa San Francisco. Pero hindi niya nadala sa Las Vegas ang mahinang performance na yon. Nakapagtala siya ng 14 na puntos sa first quarter pa lang at may 19 na siya sa halftime kabilang na ang 4 na 3-pointers. Nakapuntos siya sa iba't ibang paraan. Malalakas na atake sa rim, catch and shoot threes at ilang shots mula sa labas habang umaatake. Sa tingin ko naging mas agresibo lang ako sa opensa, ani ni Giacochionis. Alam mo yon, proseso ito at kadalasan mahaba ang prosesong ito. Kailangan ng oras para makilala ang mga kasama mo, pati na rin ang sarili mo habang naglalaro sa ganitong mga laro. Kaya sinusubukan ko lang matuto at gawin ang makakaya ko. Si Giacochionis, na inaasahang mapapabilang sa mga unang pipiliin sa draft, lottery pick, ay napunta sa Miami Heat bilang ika-20 sa nakaraang buwan. Hindi naging aktibo ang Miami sa off-season, ngunit nagtitrade sila para kay Norman Powell. Dahil dito, malamang na siya ay makakasama ni Davion Mitchell sa pagbibigay ng backcourt minutes mula sa bench ngayong rookie season niya. Bagamat hindi niya na ituloy ang mainit na simula sa second half, nakapag-shoot siya ng isang late corner 3 na nagpalapit sa Miami sa 3 puntos. Nag-setup din siya ng ilang magagandang shot mula sa labas para sa kanyang mga kakampi sa huling bahagi ng laro na sana'y nakapagbigay ng tsansang manalo. Sa huli, natalo sila sa Atlanta Hawks. Nagtapos siya na may 24 na puntos, 4 na rebounds, 4 na assists, 2 steals at 5 3-pointers. Bagamat mas maganda ang kanyang ipinakita, aminado si Giacochionis na marami pa siyang kailangang matutunan. Ang basketball hindi lang puro shooting, ani niya. Maganda ang pakiramdam, oo, pero sa huli natalo pa rin kami. Hindi ako naging maayos sa ibang aspeto tulad ng rebounding at transition defense. Kaya oo, pero mas okay pa rin ang pakiramdam kapag maganda ang shots. Hindi palaging maaasahan ng Summer League bilang batayan kung magiging matagumpay ang isang player sa NBA. Pero nakapagbigay ito ng pag-asa na nakita si Giacochionis na tumugon ng maayos matapos ang 3 sunod na pangit na laro. Ang makitang may progreso sa Summer League ay palatandaan ng potensyal sa isang young player at sinabi niya na manonood pa ako ng mas maraming game film upang makatulong sa pag-adjust niya sa bilis ng laro sa NBA. Sa kabilang balita naman, marami ang nag-akala na magiging aktibo ang Warriors matapos silang matalo sa Minnesota Timberwolves sa ikalawang round ng NBA playoffs. Medyo nakalilin lang ang score ng serye dahil malamang ay mas naging mahigpit ang laban kung hindi na-injure si Stephen Curry. May pag-asa ang team na makakabalik siya kung umabot sa Game 6 ang serye, pero nagtapos ang lahat sa 4 na sunod na talo kaya napatanong na lang ang mga fans ng paano kung... Sa ngayon, nakatuon na ang pansin ng mga fans sa susunod na season, umaasang makasungkit pa ng kahit isang kampyonato. Sa isang bahagi ng nakaraang season, halos nalulunod na ang Warriors sa problema at bumagsak sila sa ika-23 Western Conference. Pero nakita ito ni Warriors GM Mike Dunleavy Jr. at agad gumawa ng hakbang, isang trade para kay Jimmy Butler na agad nagbago sa takbo ng kanilang season. Bagamat nakuha na ni Curry ang isang tunay na katuwang sa laro sa katauhan ni Butler, malayo pa rin sa dati ang pagkakakilanlan ng Warriors, lalo na dahil sa pagkawala ni Klay Thompson at ang kakulangan sa 3-point shooting. Isa ito sa mga aspeto na dapat nilang palakasin ngayong off-season at maaaring gawin ito sa pamamagitan ng isang pamilyar na pangalan. Kamakailan, nagsalita si Seth Curry tungkol sa posibleng susunod niyang team bilang free agent. Maganda ang estilo ng laro nila, sabi niya sa panayam ni Monty Poole ng NBC Sports tungkol sa Golden State. Pakiramdam ko matagal na rin akong bahagi ng Dub Nation sa panonood kay Steph at sa pagiging malapit sa organisasyon. Sa totoo lang, kahit anong team kailangan ng shooting, pero ang masasabi ko lang ay gusto ko lang hanapin ang pinakamainam na lugar para sa akin at sana sa loob ng 1 linggo ay malaman ko na kung saan ako mapupunta. Si Seth ang maaaring eksaktong kailangan ng Warriors ngayon.
Matagal nang pinapantasya ng marami na magsama sa isang team ang magkapatid na Curry. At ngayon ang perpektong panahon lalo na't kailangan ng Warriors ng shooting. Noong nakaraang season para sa Charlotte Hornets, naging maaasahan si Seth bilang isang shooter, eksakto sa kailangan ng Warriors mula sa isang role player. Kung magkatotoo man na magsama ang magkapatid na Curry, maaaring ito ang simula ng isang espesyal na championship run para sa kanila. Sa huling balita, hindi na magiging bahagi ng Los Angeles Lakers si LeBron James pagkatapos ng NBA season. Sa isang pasabog na ulat na inilathala ngayon ng mga NBA insiders ng ESPN na sina Ramona Shelburne at Brian Windhorst, isiniwalat ang ilang nakakagulat na detalye tungkol sa kasalukuyang sitwasyon niya sa Lakers. Isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng ulat ay ang tunay na nararamdaman ni LeBron tungkol sa paglipat ng Lakers sa isang rebuilding phase sa paligid ni Luka Doncic at ang tila'y desidido na niyang pag-alis sa team. Naiintindihan niya ang desisyon ng Lakers na tumutok kay Doncic, pero ramdam niyang hindi nabigyang halaga ang kanyang sakripisyo at kontribusyon, lalo na't siya ang kusang pumili sa Lakers at tumulong maghatid ng kampyonato matapos ang ilang taon ng pagkabigo ng prangkisa. May 2 buwan ang Lakers para magdesisyon kung ititrade si LeBron o panatilihin siya, pero ayon sa ESPN, malinaw na hindi na siya bibigyan ng bagong kontrata. Ibig sabihin, ito na ang huling taon niya sa team at itinakda na ang pagtatapos ng kanyang panahon bilang mukha ng Lakers sa pagpasok ni Luka, palabas na si LeBron. Mas lalong tumibay ang haka-haka ng alitan sa loob ng Lakers nang sabihin ni DeAndre Ayton nitong linggo na hindi siya kinontak ni James matapos niyang pumirma sa team. Sa karamihan ng healthy teams, ang mga veteranong leader ang unang bumabati sa mga bagong kasama. Pero sa kasong ito, si Doncic ang nag-abot ng pagbati, hindi si James. Ipinapakita nito na tila wala na si James sa direksyong gustong tahakin ng front office at abala na siya sa sarili niyang plano. Gayunpaman, ayon sa ulat, hindi basta-basta palalayain si James ng Lakers. Plano nilang i-trade siya bago ang Pebrero sa susunod na taon's trade deadline. Ayon sa source, kinokonsidera raw ng Golden State Warriors na gumawa ng panibagong trade offer para sa kanya. Posibleng magbukas ito ng pagkakataon para magsanib-puwersa sila ng malapit niyang kaibigan na si Stephen Curry. Bukod sa Warriors, nakikita rin ang Dallas Mavericks bilang may kakayahang mag-offer, pero ayon sa ulat, interesado lang sila kung mawa-waive o ma-buyout siya. Noong nakaraang season, nagtala pa rin si James ng 24 na puntos, 8 assists at 7 rebounds kada laro. Sapat pa rin upang maging malaking tulong sa isang contender team. Mahirap i-trade si LeBron dahil sa kanyang edad at malaking kontrata. Malabo rin siyang makabalik sa Cavaliers dahil sa salary cap limitations. Gayunpaman, lumitaw ang Warriors bilang posibleng bagong team. Habang may mga senyales na gusto na niyang umalis sa Lakers, nananatiling open ang tanong kung siya'y iti-trade, iba-buyout o tatanggapin ng Lakers ang maliit na kapalit. Anumang araw ay maaaring lumabas ang opisyal na balita ng kanyang pag-alis na posibleng magmarka ng huling yugto ng kanyang karir.